Hello, Team Kaibigang Oso! So, kumusta sa ating lahat? And for today's video, samahan nyo akong mag-unboxing ng ating Suki Diary from Mercury Drug. Naku, medyo natagalan bago tayo nakakuha, diba? Pero at least we have this one na. And at the same time, mag-share na naman ako sa inyo ng mga writing tips based from my experience and hopefully makatulong sa inyo. So for today, pag-uusapan natin ang 3 bagay na di dapat nyong gawin kapag kayo ay nagsusulat. So ayan, pero bago natin yan pag-usapan, tara buksan muna natin tong Suki Mercury Drug Daybook, no? Na talagang isa to sa mga patok na planner. And yun nga, thanks to my mother, dahil nga nakakuha tayo ito dahil sa points niya sa Mercury. So, buksan na natin kung ano nga bang meron ngayon dito. And habang binubuksan natin, pag-uusapan na natin, ano ba yung mga bagay na to? So, 3 bagay. Well, unang-una, kapag nagsusulat kayo, lalo na kung halimbawa nagsusulat kayo ng story. Ayan. And gusto nyo talaga siyang matapos, no? Tip number 1 is, habang nagsusulat kayo, at least chapter 1, is, wag nyo munang i-edit yung inyong story, no? Minsan kasi ang nangyayari, first paragraph pa lang, pagkatapos ng first paragraph, pupunta ulit sa first word na sinulat, and then, edit, no? What happens kasi kapag ganyan, based on my experience, is, nasisira yung flow of thoughts nyo. So, better if, for example, magsusulat kayo ng chapter 1 is, dire-diretso nyo na, tapusin nyo muna yung first chapter. And then, after that first chapter, at saka nyo siya i-review ulit. And then, change words or the lines or the dialogues as you go along, diba? So, hindi yung simula pa lang is, i-edit nyo na agad siya. Hindi kayo matatapos, guys. Promise. Totoo yan. So, ayan, nabuksan na natin tong ating Suki card. Suki Daybook. And then, medyo masikip, guys, no? At, yan, no! Ting, ting, ting! Yeah! Reimagine! Wow! Reimagine! So, buksan natin. Think. Say hi to 2024. It's going to be a year packed with changes and opportunities. So, yun yung sabi ni Mercury Drug. Thank you, Mercury Drug. Wow! Ang ganda naman, guys. Kasi meron dito. Ayan, syempre, yung the usual na may mga dates and all that. Pero ang maganda dito, it's more focused on mental wellness. Kasi sabi dito, looking inward, knowing and understanding yourself is the beginning of the journey to self-improvement. So, ayan. Yan, ganda. Even the budget tracker is here. At meron pang pa-sticker. So, ayan. Thank you, Mercury Drug. Nakakatuwa naman tong planner na to. So, I enjoyed it. O, diba? Okay, so, ayan, napakaganda ng Suki Daybook ng Mercury Drug. So, guys, if may points kayo sa inyong Mercury Drug card, go visit na any Mercury branch out there. Hopefully, meron pa silang stock. So, ayun, going back dun sa writing tips natin. And tip number 2, ano yung dapat na hindi nyo gawin is, as much as possible, don't use highfalutin words. Alam nyo yun, yung parang, ha? Ano ba yan? Diba? Parang mahirapan silang intindihin kung ano yung binabasa mo. Well, depende naman talaga din kung sino yung audience mo, diba? Kapag nagsusulat ka. Pero ako personally, as much as possible, more of conversational words yung ginagamit natin. Para mas madaling maintindihan ng mga nagbabasa, especially if yung target natin is general market or general audience, no, na sinasabi. And as much as possible, wag din gumamit ng mga words na, how do you call that nga?
yung words na just for that particular group of people, tapos may ihirapan yung ibang magbasa. Mga jargon words, yun, jargon terms, na pwede namang mas regular words yung gamitin. No? We're not saying that our readers are not knowledgeable enough, pero kung gusto natin na mas ma-touch base ang mas maraming tao, di ba? Better to use the regular words. Yan. And then, last tip na wag niyong gagawin as much as possible, no, is magsusulat kayo to impress people, no? Kasi mahirap yan dahil mahirap na, you know, you're always trying to please someone or trying to impress someone or a group of people, diba? Although may sinasabi nga tayong target audience, pero it doesn't mean na parang you just write to please people, to impress people. You should be writing to express yourself, to express your thoughts, your ideas, and to convey the message that you want to say to your audience. So, or to your readers for that matter. So, yun ang aking mga tips for today sa ating writing session. I hope you enjoyed it. Tip number 1, yes, do not edit while you are writing. So, edit it after you write one chapter, I guess. And then, tip number 2, as much as possible, do not use highfalutin words. Make it as simple as possible or more conversational words. And tip number 3, do not write to impress, but to express. Ayan. So, hanggang sa susunod na writing tips natin. And don't forget to